Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, pinost ni Barbie Fortes sa kanyang Instagram story, post ni Miss Mikey Quintos. Ito nga, birthday party kagabi ni Miss Bianca Umali at yan na nga si Barbie at saka si Mikey. At nagsama na special greeting ni Barbie Fortesa kay Miss Bianca Umali. Sabi niya, I admire you as a person and you inspire me to be beautiful inside and out. Ang ganda mo, te. At napakabuti mong tao. Always here cheering for you. I love you. Wow. Sisterly love talaga si Barbie kay Miss Bianca Umali. Grabe. At nagsama na video from Miss Tracy Garcia. Ayan na si Ruru. Ayan, si Miss Bianca Umali. At ayan si Ma'am Joy. Miss Annette. Ayan. Menu. At ang ganda ng design ng silver. At yan nga si Barbie at saka si Direct Mark yata ay sabi nila. At hindi ko alam kung sino katabi ni Barbie dito guys. At yan nga yung food. Ay wow, parang masarap din. Nice. Ay wow, delicious siya. Grabe. At yan nga si Bianca at saka si Mikey. At more of the food. The birthday girl, Miss Bianca Umali, 25th birthday. Happy. Ayun na, the video is from Mikey Quintos Instagram story niya. Ayun na kasi Miss Tracy Garcia at si Paulo Contis. At next ay pinost ni David Licaco kagabi, sino ang unang bibida sa ating 50 Simple Questions series? Siyempre walang iba kundi ang pambansang ginoo, David Licaco. Samahan kami sa isang masayang tour sa Sobra Cafe habang si David ay sumasagot ng fun, fast at feel-good questions. May kulitan, harutan at siyempre may pakilig rin. Ready na ba kayong ma-full uli? Let's watch this. Hey guys, it's David Licaco and we are here at the Sobra Cafe in Opus Mall. So this is our second branch. The first one is in Molito, Alabang. So, you wanna go? Hi David, ano ang unang iniisip mo pagkagising? I try not to think so that throughout the day, parang ginagawa ko muna yung morning routine ko. Yeah, and the first thought always is business. Ano bang meron dito sa Sobra Cafe? So ito pala yung food, di ba? This chicken sandwich. Ako nagluto niyan actually. Mas okay ba ang umaga kapag may kape o may sweldo? May sweldo. Ikaw ba? Sigurado, sweldo rin. Ano ang pinaka-random na bagay na lagi mong dala? So, sino kotse ko? Ayan. I wanna show you something. Yung concept na ito, yung design niya, nilagyan ko ng mga artworks, mga coffee table books, and then may mga ganyan, diba, may plates. Ito, as you can see, so this is my character in Pulang Araw, Hiroshi. This is Fidel from Maria Clara. And this one naman is Carding. So lahat ng yan, bigay yan sa akin ng mga thoughtful ko na fans na sobrang na-appreciate ko. Kung may snooze button ng buhay, ilang beses mo to pipindutin? Siguro pagkasama ko siya. Hala, sino ba yun? Grabe. Rin ako, David. Ano weirdest routine mo na feeling mo genius move? Honestly, meditation talaga. Because it keeps me in the moment. And it lessens my anxiety and overthinking. Kung may soundtrack ang buhay mo sa umaga, ano yon? Palagi. Ay wow, palagi talaga. Para sa may jowa yun, di ba? Addict. Ano naman ang pinaka-unexpected na bagay na nagpapasaya sa'yo? Acting. Team ligo bago matulog o bahala na bukas? Bahala na bukas. So dito yung coffee machine namin. Hi kayo, hi! Say hi! Hi down! Friendly. Ano ang pinaka-OA mong ginagawa pag bored ka? Pag bored ako, tinatry kong mag-isip ng pwedeng gawin, maging creative. Kung magiging emoji ka ngayon, ano ka at bakit? Smiling, yung blush. Blush. Because I'm really happy. Ito nga pala. Ay wow, blush talaga. Iba kasi yung happy ka lang na emoji na wala kang love life. At iba yung happy na blush. Yung happy kasi na blush, feeling love yun, di ba? Kitchen, guys.
Ay, hi kayo. Oh, chef. Hi kayo, hi. Anong pagkain ang hindi mo kayang i-share kahit kay crush? Beef tapa ng sobra kate. May food combo ka bang weird pero sobrang sarap? You know, for some reason, I just like eating bland food sometimes. Yung mga healthy. Team exercise o team diet ka ba? Right now, diet. Kasi malapit na yung show ko sa bench. Anong fast food chain ang hindi mo kayang talikuran kahit anong mangyari? Kuya Korea tsaka McDo. Ay wow, McDo kasama na. Ay, grabe. I'm so happy na kinuha ng McDo si Barbie tsaka si David. Ay. Kung isa kang ulam, ano ka at bakit? Beef tapa ng sobra. Kasi sweet and salty minsan. Coffee, milk tea, or basta may ice? Coffee, iced coffee. Kapag may buffet, paano ang strategy mo? Attack agad o survey muna? Usually pupunta ako lagi sa steak corner. Hindi ko alam kung bakit. Magpapabusog ako doon, lalagyan ako ng gravy, and then kakain ako, then babalik ako naman, or siguro dim sum, then yung mga hilig ko yung dim sum, salagyan ako napakaraming chili garlic. That's pretty much it, honestly. Yeah. Ano ang pinaka-unexpected na food craving mo? Healthy food. Kung may isang dessert kang pwedeng kainin forever, ano yon? Gusto ko sa Chili's yung molten lava cake. May ice creams on top. Anong dish ang kaya mong lutuin na pwedeng pang potluck? Kahit pansit canton, go! Hotdog. Itlog. Hotdog, itlog. Adik. Kahit sinong tao pwede magluto nun. Ay, ko. Akala ko ba magaling na magluto? Hindi naman pala. Anong kanta ang instant good vibes para sa'yo? Right now, I've been listening to Alone Together. And I've been listening to Palagi, to be honest. Anong movie ang kaya mong panoorin ng paulit-ulit? Itaewon Class and Founder. Because characters doon are restaurateurs. And I see the struggles, I can relate to them. Kapag may biopic tungkol sa buhay mo, sinong artistang gusto mong gumanap sa'yo? Siguro si Dustin Yu, yung kaibigan ko. Dahil alam na alam niya yung ins and outs ng buhay ko. Team horror movies o rom-com? Rom-com ba? Anong pinaka-cringe na kanta sa playlist mo na di mo ma-delete? Wala namang cringe, pero I've been listening to mga Hail, mga Blue Sky, They Said Goodnight, Kung Wala Ka, all those type of music. Kung may teleserye ang buhay mo, ano ang title? The Unexpected. Anong cartoon character ang feeling mo kahawig mo? Si Papay, the Sailor Man. Anong viral trend naman ang tinry mong gawin pero epic fail? Marami sa TikTok eh. Maraming nagpapa-try sa akin na gawin to. Pero masyado kasi akong magaling sumayaw para sundan ko yun. So minsan na-off na ako sa TikTok eh. Kasi wala bang mahirap. Oo nga, hindi ka kasi nagpa-practice, walang effort, charot. Kung bibigyan ka ng superpower for one day, anong gagawin mo? Time travel. I wanna go to 1980, siguro 1980, yung wala pang cellphone, wala pang ganito, di ba? Mas maganda yung connection ng mga tao, so... Kung papalitan mo ang national anthem ng Pilipinas, anong kantang ipapalit mo? Wala. Anong lugar sa Pilipinas ang hindi mo pagsasawa ang balik-balikan? I love Boracay. Yun talaga yung favorite ko, and Tagaytay. Beach trip or bundok trip? I wouldn't go to the beach every week, pero pag bundok, let's say Tagaytay, ganyan, I'm always there talaga. Date tayo dun. Anong pinaka Ay nako, kailan kaya yung Barda date sa Tagaytay, no? Yung sila lang. Yung spotted gano'n, nakita ng mga fans randomly. Ay, grabe. na nangyari sa'yo habang nagta-travel? Secret, di ba pwedeng malaman. Window seat o aisle seat? Window. Kasi nakakahiya matulog kasi lagi nakagaya yung bunga nga ako. Ano ang pinaka-random na bagay na nauwi mo mula sa isang trip? Feelings. Kung may Grabe, ano kayang trip yun, no? Saan kayang trip yun? At sino kayang kasama niya nung trip na yun? Grabe, nakaka-intriga. unlimited travel pass ka, saan ang punta mo? Australia. Team solo travel or barkada trip? Barkada trip. Ano ang pinaka-random na bagay na nagawa mo habang nagpapatay-patay sa work?
wala, nag-social media, ganun, ka-text, may ka-text. Meron po ba kayong weird na dahilan pag nag-leave sa work? Hangover. Anong pinaka-unexpected na talent mo sa office o sa work? I think yung attention to detail. Now I have a business, I'm an actor, di ba? Those things, like also this, nagkaroon ako ng restaurant, Sobra Cafe, Kuya Korea. Siguro yun, unexpected again because a lot of people were surprised na naging successful ako. Mas creative ka ba kapag may deadline or chill lang? Siyempre may deadline. Halos lahat naman. Anong bagay ang lagi mong ginagastos kahit alam mong hindi mo naman kailangan? Siguro minsan damit. Mas madali bang mag-move on kapag may pagkain? Para gumove on ako, di ako makakain eh. So hindi rin. Ano ang pinaka-random na bagay na nagpahulog sa'yo sa isang tao? Honestly, I fall for girls who are happy, who love life, who are smart, and emotionally intelligent. Ayun na nga, tweeted thingy, David said he falls for girls who are happy, full of life, smart, and emotionally intelligent. Yes, gets namin, who are you describing to? It's really BB. Well, actually, medyo true yun. Kasi kung si Kisen yun, hindi siya emotionally intelligent. Kaya nga naghiwalay, di ba? Kasi nga may mga selosang nangyayari. Kung may team song ang love life mo ngayon, ano yun? Sarili. Ay, wow, nililito niya tayo doon kung may ano na siya, girlfriend o wala. Dahil doon sa song. Sarili. Ano naman ang pinaka-random na bagay na ginawa mo para sa crush mo? Marami. Ako kasi yung type na lahat ginagawa ko para sa babaeng gusto ko. Ano ang weirdest compliment na natanggap mo? Siguro, mabait ka pala. Siguro kasi yung dating ko minsan medyo mukhang sungit. Anong best advice mo sa taong nag-aasam ng closure? I think everybody needs closure so that next time, hindi na nila gagawin yung mga pagkakamaling yun. And just wait and be patient and distract yourself from your problem. At next naman ay tunate ni Binibining Anonymous. Sabi niya, Dimsum plus garlic chili, Barda. Or siguro dim sum, then yung mga hilig ko yung dim sum, salagyan ko napakaraming chili garlic. That's pretty much it, honestly. Yeah. Ayun na nga, so nirelate ka nila doon sa post ni Barbie sa kanyang Instagram story. Ayan, dim sum, tapos yung chili garlic, at yun daw nagpipicture, kamay daw ni David yun. Grabe. Parang medyo kahawig nga. Oo nga, no? Medyo kahawig nga no kamay ni David. Grabe kung si Barbie talaga yung describe niya at tsaka magiging mag-nobyo sila hanggang sa magiging mag-asawa. Epic yung mga yung mga interview ni David. Kasi yung mga description niya, yung tatanong mo sa kanya, si Barbie ba to? Ganon, di ba? Grabe. Tapos sabi niya, yes. At saka yung yung mga sinasabi niya, halimbawa yung nag-uwi siya ng feelings from travel. Di ba? Ang dami mong pwede pang itanong sa kanya na hindi niya palang pwedeng sabihin ngayon dahil nga hindi pa sila nag-a-announce na sila na. Mga ganon, di ba? Grabe. I so love it. So, ayan, ipunin natin lahat yung mga yung mga bidyong yan pag naging sila. Tapos yun, itatanong natin lahat kay David. So, kay Barbie. Grabe. Pero in fairness, masaya nga ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin na-spotted si David na may kasamang dinidate na girl. So, mukhang meron nga siyang hinihintay, di ba? Grabe. At si Barbie ay ganun din naman, no? For the longest time, parang single, no? So, baka nga, may chance. Hopefully, guys, crossing our fingers, may amin na nga sa March 4, di ba? Alright, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more further updates in my next vlog. Bye!